Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Matthew chapter 19:3, part B, NIV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Royboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabate sa lahat-lahat ng mga nanunood, tumatangkilik, sa lahat-lahat ng mga kapatiran na saang dako man kayo o saang sulok man kayo ng mundo naroroon, anong oras, anong araw man ninyo panuorin ng broadcast na ito. Ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sana ay sumasa atin. Nandito na naman po tayo sa ating, sana maging kaugalian na natin panuorin ito, no? Making the invisible visible. And this is, again, your brother in Christ, Ronnie. Boyad po sa ilan. A few good men and chapter part 9 na po tayo sa ating A Love That Won't Let Go. At ngayon nga, yamang ang August ay Preachers Appreciation Month sa lahat po ng mga preachers. Muli tayong bumabati sa kanila at muli tinataas po namin kayo ang mga buhay ninyo sa inyong pagpapagal sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya tama lang noong part 1 natin, Joshua the high priest, at nakita nga natin doon ay, kagaya ng maraming mga preachers, burning sticks snatched from the fire, kung papaanong nakikita natin yung mga filth na nandoon, but he was snatched from the fire just in time. So last week, inumpisan po natin si Moses at nakita nga natin si Moses na the Mr. Do-It-All guy na kagaya ng mga karamihan sa mga preachers, Mr. Do-It-All or senior citizen leadership, kasi alam naman natin na first 40 years niya, ginugol niya bilang the Prince of Egypt. And then later on, noong pagkatapos ng kanyang another 40 years, sa disyerto naman siya. Yet, noong leader siya at the age of 80, naglabas siya ng napaka-controversial na bill. At ito yung Certificate of Divorce Law na pinanghahawakan ngayon ng mga Hudyo. And because of that, andito tayo sa ating part 9. And tanong natin, may divorce ba sa Biblia? Yan ang siguro ang unang katanungan natin. Hindi yung, is divorce allowed? May divorce ba sa Biblia? And ito ay may kinalaman doon sa controversial bill ngayon na nasa Senado na, at ito yung absolute divorce bill. Inaprobahan ito ng lower house o ng mga congressmen. At makikita po ninyo ito. Kung gusto, i-google lamang po ninyo yung Bill 9349 para malaman ninyo ano-ano ang nakapaloob doon, sino-sino or ilan ang bumuto, ilan ang against, ilan ang nag-abstain. So, close call po ito. Pero pumasa sa Senado, kaya sa Kongreso, kaya ngayon ay nasa Senado na. Either ang Senado will approve it or maglalabas ang Senado ng kanilang sariling version for the Absolute Divorce Act. And this is intended for unhappy and irreparable marriages. Ang mga bagay-bagay na nakapaloob dito sa Absolute Divorce Act ng 2024, mapapanood po yan o madadownload nyo or makikita nyo, mababasa nyo sa Google. I-Google lamang po ninyo yung Bill 9349 Absolute Divorce Act. Dahil nga, kasamang inyong lingkod ay nag-iisip na ang divorce sa Pilipinas siguro it would take 3 to 5 more years. Yun ang unang akala ko. Nagulat ako na noong Mayo, inaprubahan ka agad-agad ng lower house on the third reading itong bill na to. So hindi na magtatagal yan. So in a year or probably by 2025, merong Absolute Divorce Act talaga. Pero ang iisipin natin, hindi po yun instant. Ito po ay kaso. Mas mura nga lang kasi ang alam naman natin is nasa 300,000 kung magfa-file ka ng nullity ng marriage, So, haabot hanggang 300. Mas mura daw ito ng kaunti. And if ever walang mga available na mga abogado, mag-provide ang state para sa iyo. And i-google na lang po natin. So,
nagkaroon ng kontrobersiya talaga ito among preachers, pastors, ministers, and napag-uusapan. May mga pros at may mga cons. Gano'n naman lagi eh. Hindi naman pwede na pagka nagpagbigay ng isang batas, kahit na nga yung opinion, may mga ayon at saka may mga sang-ayon at may mga hindi talaga. So, may mga natutuwa at may mga hindi natutuwa. Haters and lovers, the same, ano? So, ang lahat-lahat niya naghahanda ng kanilang, kagaya ng napag-usapan natin last week, book, chapter, and verses. And ito na, nagpipilitan na ng mga argumentations. So, dahil dyan, minarapat ng inyong lingkod, na kagaya ng nauna na nating broadcasts, na sabihing talakayin nga natin, at least may pahapyaw man lang upang sa ganun hindi magulat ang sinuman sa atin. Again, unahin natin ha, civil na yan na magiging, ang practice pa rin niya ay talaga dadaan siya sa batas. Walang easy fix po sa divorce. Walang 5-minute na pwede ka nang magkaroon ng divorce. Hindi yan kagaya ng pupunta ka lang sa Vegas tapos pwede ka naman divorce in 5 minutes. Hindi po yun ganoon. Proseso po ito na pagdadaanan. So, before anything else, ang tanong nga natin, dahil ito ay Preacher's Appreciation Month, have you appreciated your preacher lately? Or nananatili pa rin po bang blanco at wala man lang tapik sa balikat, wala man lang, Brad, I've been praying for you, or Brad, I appreciate what you're doing, or lagi na lang na, preacher namin talaga, walang ginagawa. Okay, but before anything else, gusto ko pong pasalamatan ang lahat-lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Kung gusto niyo pong makita ang mga binabanggit ko, hashtag 60 na si Ronnie. Ando dun po, ang iba, i-upload pa lang ni Balong or ni Jean or ni Cynthia. Yet, ang iba ng mga nakapag-take ng videos and whatsoever things, upload nyo lang doon. Lagyan nyo lang ng hashtag 60 na si Ronnie. Ang iba, hindi capitalize yung pangalan ko, pero bilang guro, bilang nasa academy, hindi ko talaga kaya na hindi capitalize yung pangalan ko. Kaya, tingnan na lang natin, hashtag 60 na si Ronnie. Ando doon yung mga pictures, ando doon yung talaga naman sa araw na yun. Napaka exciting is understatement. Mula pagpasok ko sa paralan, kala mo Christmas na binabate, na may mga bumabate, and every time may mga carolers ako sa aking classroom. Dadaan yung mga bata, katok, tapos mag-greet, kakanta, and ang iba binibiro ko na nga, aabutan ko na sila ng barya. And every class that I had, laging may dagundong, laging mayroong sabayang pagbigkas. And I really felt so blessed. Ang akala ko, dahil yung mga teachers din namin sa ISHRM, naghanda pa talaga ng birthday party na hindi ko alam. Kagagawa niya ni Sir Leonard Nario at saka ng aking isang volunteer na si Andre. So, salamat sa kanila at ang mga teachers ando dun po. And then, all the while, akala ko yun na yun at kakain lang daw kami ng kaunti sa labas. Yet naghanda pala ang pamilya ko. At ando doon si Jean, si Balong, mga pamangkin, and panoorin niyo na lang po. So, it was really a great blessing. And hindi po natin nakalimutan na i-appreciate ang mga preachers sa 60 na si Ronnie. So, isama ko na rin dito yung Happy Preachers Month and Preachers Appreciation Month po natin. So, bago tayo ma-derail at mapunta tayo sa 60 na si Ronnie, dadako po muna tayo sa ating scripture reading. Ang scripture reading natin is from Matthew chapter 19, verses 3 down to 12. And the Pharisees came up to him and tested him by asking, "Is it lawful to divorce one's wife for any cause?" And he answered, "Have you not read that he created them from the beginning, male and female? And said, Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife,
and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore had God has joined together, let not man separate. They said to him, why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away? He said to them, because of your hardness of heart. Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery. The disciples said to him, if such is the case of a man with his wife, it is better not to marry. But he said to them, not everyone can receive this saying, but only those to whom it is given. For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let the one who is able to receive this, receive it. Matthew 19:3 down to 12, and that is from ESV. May the Lord God bless the reading. And there you have it, brethren. Pagdating po sa diborsyo, mayroon po tayong basihan. Kaya yung tanong natin, may divorce ba sa Biblia? Meron. Huwag nang i-deny, meron eh. Meron, subalit hindi ito ang pinangarap ng Diyos or ang intention ng Diyos. Ang intention ng Diyos is from the creation, it should be one man, one woman. Isang lalaki, isang babae. Kasi nga, alam natin, after creation, ang lahat-lahat ng mga animals, God created them pair. 2 by 2 talaga, no? And every one of them, dumadaan kay Adam. At saka si Adan naman, pinapangalanan niya. At nakikita siguro ni Adan na bakit sila may pares? Bakit ang bawat animal na nilalang ng Panginoon may pares? And kung papatulan ko sana yung evolution, nakakatawa man, ano? Paglapit ng bawat isa, itong chimpanzee, okay, hindi pwede. Or itong gorilla, hindi rin pwede. Masyadong malaki, pero hindi pa rin pwede. So, if we could make that a little bit para lang mag-break up yung imagination natin, here is a man, nagtataka siya na bakit ako, Lord, walang partner. So, babalikan natin yan. One man, one woman. Kaya makikita din natin sa paghahanap niya talaga ng partner, kasi siya lang ang walang partner sa buong creation, makikita natin doon sa institution of marriage by God Himself. Na when, kita nyo kung gaano kalaki kaya ang mata ni Adan, ano? Makita niya na yung, hindi niya alam that it is galing sa kanyang ribs, no? Nung sabihin ng Diyos, it is not good for a man to be alone. So, because of that, I will make a suitable helpmate for him. At ang ginamit, as much as I could remember, wala po kasi dito yung Biblia ko na pwede kong gamitin sana yung program niya na meron siyang yung Septuagint and meron siyang dun sa luma. But I remember it dahil diniscuss namin to sa klase noon, yung suitable helpmate is ezer ang ginamit. It is fit or match sa pangangailangan, fit or match dito sa man. And ang tawag nga sa kanya is woman dahil galing siya sa man, hindi woman. Hindi niya gagawing woeful ang buhay ni man. So that is what God intended from the very beginning. Inilalabas ng mga hindi sang-ayon sa divorce. Nasasabihin nila, walang divorce because God hates divorce. You cannot get any clearer than that. Malakay chapter 2 verse 16. Tanggap yan. Yes, God hates divorce. And para bang sinasabi natin na yung divorce bill ni Moses based from Deuteronomy chapter 24, and even you could go for Exodus or things like that, is para bang ginawa lang ni Moses yung sarili niyang kagustuhan noong pinayagan niya
because of the hardness of your heart na ginamit ng Panginoong Jesus. Yet, ang ipinapakita ko nga sa ating lahat-lahat mga kapatid is this. Parallel po yan. God hates divorce. Divorce is sin. Ganon din yan. God hates sin. If God hates divorce and mag-stick siya doon, then there will be no divorce whatsoever. And Moses is wrong in giving that divorce bill. If God hates sin so much at pababayaan niya na lang at hindi siya gagawa ng action na mabigyan ng kalunasan, kasagutan ang sin na yan, then hindi na niya sana pinadala ang kanyang anak. But we know, tayong mga nag-aaral at tayong mga nakakaalam ng Biblia natin, nilalaman ng salita ng Diyos, that God hates sin because He's holy, He cannot be and He cannot deal with sin. Kaya lagi siyang nahihiwalay, and that sin separates us from God. Yet He provided a way for us for the forgiveness of the sins that we have committed. He provided a way for us para masettle itong mga bagay-bagay na ito, para magkaroon tayo ng tsansang muling makapanumbalik sa Diyos, muling magkaroon ng fellowship with God. The same thing, God hates divorce, so Moses provided a bill for divorce upang sa ganun yung hindi talaga magkasundo, then they could live a better life. Kaya nga, yung irreparable or yung mga hindi na talaga pwedeng ayusin. Kasi ang unang-una talaga, kahit na sa ating at tinatawag nating family code, ang unang-una talaga is hindi divorce ang solution, kundi ang solution sa mga hindi nagkakaintindihan ng mga mag-asawa ay pag-usapan ang ugat, ang punot, dulo ng hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan. At iyan ang numero 1 din na mandato sa ating family code. Unang-unang mandato din sa ating mga nagpapatupad ng batas, ayusin muna ang mali. Pero sa mga pagkakataon talaga na hindi na pwedeng ayusin kaysa mamuhay sila ng miserable, mamuhay ng miserable din yung mga anak nila kasi makikita na lang na ito ba ang pagsasama? Araw-araw na lang nagbabangayan or lahat na lang ng pagkakataon nag-aaway. Then it's much better for them to have this divorce bill. Kaya nga sabi ko, suggestion ko nga sa inyo, ito kaya ang nakita ni Jethro na dinidiscuss ni Moses mula sunrise hanggang gabi na wala na siyang panahon na kausapin ang iba because of these problems. Family problem yun kasi wala namang doctrinal issue kung tutuusin ng mga panahon na nandun sila sa disyerto. But why is it na nagtatagal si Moses nakausap ang mga taong ito? Hindi bagat ito maaari ang mga pinagtatalunan lagi? Family disputes, marital disputes. Kaya sabi tuloy sa kanya ni Jethro, what you're doing is not right. Mapapagod ka lang, mag-burn out ka lang. Hindi lang ikaw kundi kasama ang mga taong ito. And I could sit in the office also for a long time. At darating yung mga bata talaga, things like, ang dami talagang pwedeng dalhin. So, because of this, parallel yung dalawa ha, God hates divorce. So, God hates sin also. Yet, God, nung sa galit niya sa kasalanan, provided a way out of that sin. Provided forgiveness of sins through His Son. God hates divorce. Tanggap natin yan. We read it. We cannot get any, sabi nga, any plainer than that. Yet, merong pinagkaloob din. And mapag-uusapan nga natin with the things we have read. Uunahan na natin. Matthew chapter 19. Include mo na dyan ang Marcos din. 1 Corinthians chapter 7 na i-discuss natin next week, God willing. Yan ang magiging magandang basis natin sa pag-aaral doon sa may divorce ba sa Biblia. At sana makuha natin ang insight at ang downright solution
sa mga bagay-bagay nito. On with the text. Hindi na po tayo magpatumpik-tumpik. 19 verse 3, lumapit ang mga Pharisees sa kanya to test him. At ang kanilang two-pronged question is, number one, is it lawful to divorce? May divorce ba? Pwede ba? Ang pangalawa is, for any cause. Hindi just cause, any cause. Anumang dahilan. Dahil nung mga panahon na ito, ang prevailing thought is that, ayon kay Beit Shammai or Rabbi na si Shammai, na napaka-stricto, hindi mo pwedeng i-diborsyo ang asawa mo except for marital infidelity. Ito namang si Hillel, na napaka-lenient, ang sabi naman ni Hillel is, pwede mong i-divorce ang asawa mo for any cause. Kaya, alin ba mas gugustuhin ng tao? Knowing human beings, na ang mga gusto niya talaga ay yung wala halos restrictions, ang naging pervading thought at pervading practice is that you can divorce your wife for whatever cause. Hindi just cause, for any cause. Kaya nga sa iba, mababasa natin, at dito ibinigay ko yung isa, even if she burns his food, nako, magkaroon nga lang ng tutong yung niluluto mo o masunog nga lang yung inihahanda mo. Or sa US, natawa ako at one time, ang sabi niya, I married a brunette. Tapos pag uwi niya daw, blonde na daw yung misis niya. Kaya sabi ng misis niya is, I thought he was about to divorce me. So, ang dami. Di lalo na sa Pilipinas, Ang pinakasalan mo, itim ang buhok. Pag uwi mo, sunod na araw, 3 kulay na yung buhok. Puti, pula, itim. Hindi naman siguro mangyayaring ganon ang Absolute Divorce Act dito sa Pilipinas. But, pakita muna natin yung absurd na part ng divorce na ayon kay Hillel. So, let's move on. Kaya sa verse 4, ang sabi ni Jesus, have you not read na from the beginning, God made them male and female? Nako, sa mga nagpipilit ng gender, sa mga woke generation, sa mga magsasabing, it is me by choice, ganito ako. Madali lang yan Sa mga nadali na ng René Descartes, yung mga nagsasabing, I think, therefore I am. Pinakita ko sa mga bata, I think to be God. Am I God? Yan. I think to be a woman. Am I a woman? O sige. Nagdamit yung bata, damitan mo ng chicken. Yung bata, maging chicken ba? Hindi. So, andi dito yung gender. Kung sasabihin mong gender or sex, kung sasabihin mo yan, from the beginning, God made them male and female. Lalaki at babae talaga. Hindi LGBTQ++ or whatsoever there is na sasabihin mong gender orientation mo. It was just male and female. Kung titingnan mo, X, Y, at saka ito lang, para mas madaling ma-distinguish. And verse 5, tinuloy pa rin ni Jesus yung kanyang argumentation. From the beginning, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife. It is the living and the cleaving na tinatawag nila sa English. Wherein the two shall become one flesh. Magiging isang laman o isang pamilya. So, they are no longer two but one flesh. And then ang paborito nating linya is that what therefore God has joined together, let not man separate. Kaya nga, till death do us part. Sa mga wedding ceremonies, ito ang nakikita natin. That is God's eternal purpose, and that is God's institution of marriage, and that's God's original plan. Sa King James, let no man put asunder. Let not man separate. Let not man-made law separate yung marriage. Let not other woman or other man separate that marriage, that bond,
Yun ang from the beginning. Yun ang eternal purpose of God. Na hindi pwedeng paghiwalayin si lalaki at saka si babae once na proclaim, I now pronounce you husband and wife. Hindi dapat paghiwalayin ng sino mang lalaki o sino mang babae ang pinagsama ng Diyos. Or hindi dapat paghiwalayin ng anumang batas ang pinagsama ng Diyos. Yet because of the hardness of your heart, yun ang cause. Nagkaroon yung irreparable na talaga, magbabangayan na hindi na talaga magkaintindihan. Then, nagbigay ng solution. Verse 7, they said to him, teka muna, kung yan ang plano ng Diyos, kung yan ang eternal purpose of God, one man, one woman, and let no man separate them, why then, galing ng argumentation ng mga Pharisees at no? They're experts of the law in the first place. Marunong sila sa batas. At sila ang tumatayong spiritual leaders. The Pharisee, Pharisee pala. The Pharisee. And the Sadducee. The Pharisees, sila nagsabi ito, why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away? So makikita nyo, so you mean yung bill of divorce or certificate of divorce is not from God? Or are they trying to assert that yung certificate of divorce na binigay ni Moses is superior kaysa sa batas ng Diyos na one man, one woman for life? Or are you trying to equate na yung Moses law is not God's law? Hindi kalooban ng Diyos? Yes, it was not from the very beginning. Pero alam natin that may equate natin na yung batas ni Moses ay nanggaling sa batas ng Diyos. And we can equate it to be equal. Hindi inferior, hindi superior. Pinayagan ng Diyos. Moses allowed you. Andi dito yung bagay na ginamit ni Jesus. Because of your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning, it was not so. Stop the blame game. Huwag niyong pagbintangan si Moses. O kaya namin nagagawa to kasi akala namin yung binigay ni Moses pwede na may divorce. Stop that. Stop name dropping. Huwag mong sisihin si Moses. Ang real issue is, matitigas talaga mga puso ninyo. Hindi issue yung, is thy heart right with God? Sana kung lahat ng mga tao o lahat ng Kristiyano na nagsasabi, kung tama sana ang kanilang mga puso. Pero makikita natin, lahat-lahat talagang sasabing, malinis ang puso ko, malinis konsensya ko. Pero ito gusto ko. Ito gusto ko. Yung gusto. Hindi yung kalooban ng Diyos. Ito gusto ko. Kahit na alam mong mali, i-justify ng tao yan to appear right with God. Sinong niloloko mo? O sinong, come on. Sinong niloloko natin? Sinong inuuto natin? You can do that with God. Sa harapan ng ibang tao, ang gagaling ng iba pag nagsalita, akala mo kung sinong santo. Akala mo kung sinong malinis. The truth is, kung sino pa nga yung hindi tama, siya pa yung mas vocal magsasalita. Kaya, ito talaga, right sa head. Right? He hit the nail by the head. Nung sabi niya, because of the hardness of your heart, Moses allowed you to divorce your wives, but it was not so from the very beginning. The crux of the matter is this. Okay, pag-usapan natin, diretsang usapan, sabi ni Jesus, I say to you, now gusto nyo malaman, is there divorce? Is it lawful to divorce for any cause? Here is the verdict, diretsahan. Whoever divorces his wife, exemption isa lang, except for sexual immorality.
and marries another, commits adultery. That's a bombshell. Jesus contradicts the pervading practice kasi dati-rati they issue divorce for any and all reasons na maisip ng lalaki, na maisip ng husband. They divorce their wives for any reason. Maghahanap. Ang pinakamadali sa annulment, sabihin ko na rin sa inyo na mga nagbabalak, psychological incapacitated. At doon sa psychological incapacity na yan, napakalawak niyan. Lahat-lahat na lang maging psychological incapacitated. And the court will allow you to be annulled. Hindi yung reason na pinag-uusapan natin na sinasabi ni Jesus, except for sexual or sexual immorality. Ang ginagamit ngayon, and next time natin pag-usapan, ano bang kaibahan ng annulment at saka divorce? Sige, in bird's eye view, ang divorce, sinasabi niya lang na yung tie that binds the husband and wife, tinatanggal natin. Ang annulment is the tie that binds the husband and wife is, para sinabing, walang nangyaring marriage. Void. Hindi siya voided, hindi siya pronounced null and void, hindi. Pero ang sinasabi sa annulment is, walang marriage na nangyari. Walang kasal na nangyari. So kung anumang anak na lumabas, noong after ng annulment, ano yon? Saan galing yon? Kaya straightforward si Jesus. You are wrong in your practices. Divorcing your wife for any or whatever reason there is. Dinaya kayo ni Hillel. Hillel's opinion na pinanghahawakan ng karamihan is not God's law. Period. Di ba? At nung malaman ng mga disciples, nung marinig ng mga disipulo, the 12 of them, hindi lang 12, 70 of them, sa limited commission kasi 70 sila, hindi lang 70, lahat ng mga nandoon, that disciples said to him, if such is the case, it is better not to marry. Kung ganyan din lang pala, huwag na akong mag-aasawa. Di ba nakakatuwa yung conclusion ng mga alagad? Alam nilang implication. One man, one woman for life. They are tied to their wives for life. Marriage is for life. And maaaring biktima sila o maaaring naranasan sa pamilya nila na ang mga magulang nila ay nag-divorce, na sila man din ay 1 time, 2 times, 3 times divorcee, or kagaya ng woman at the well, or sino man doon. Ilang failed marriages kaya yon? Ilang mga divorces kaya nangyayari doon? And here it is, lantarang sinabi ni Jesus, except for marital infidelity. So they've been doing wrong. They've been practicing divorce wrong all those years. Kaya, ang hinabol ni Jesus ay hindi yung divorce, kundi yung idea nila, thinking ng mga alagad tuloy na it is better not to marry. O di maging celibate na lang ako. O di na ako mag-aasawa. Yan ang hinabol ni Jesus sa verse 11. But he said to them, doon sa it is better not to marry, not everyone can receive this saying, but only those to whom it is given. Yung practicing celibacy, or yung hindi na lang mag-aasawa. Hindi siya nag-back down doon sa divorce issue. Isa lang talaga exemption niya, marital infidelity. At hindi niya winoter down. Hindi niya sinabi, oy, teka. Huwag naman na hindi kayo mag-aasawa. Sige na nga, pwede mo nang i-divorce kahit na para makapag-asawa ka lang. No! Kundi sa pagiging celibate, sa pagiging hindi na sexually active, if that will be the case. At ito nga ang ibinigay niya sa verse 12. There are eunuchs. Marami who have been so from birth. Siguro may mga birth defects, kaya hindi sila
maging active sexually. And then the second is, there are those who were made eunuchs. For what? Sa mga, alam naman natin, yung mga nagsuserve sa royal services, nagsuserve sa haram ng mga hari. Baka galawin niya ang mga yun, kaya kapon ang mga tawag natin doon. At mayroong mga eunuchs by choice. Yung mga kagaya ni Paul nung sabihin niyang, I wish everyone will be like me, kasi hindi siya nag-asawa, single, or maaring after ng marriage niya, marami nagsasabing may asawa siya or namatay asawa niya, whatsoever. Pero nung makilala natin si Pablo, wala siyang asawa. Kaya nga sabi niya, sana kagaya din ni Pedro na pwedeng magdala ng asawa. Ibig sabihin si Pedro, laging may bitbit, kasama niya ang kanyang asawa. So it is eunuch by choice. May biruan nga dyan eh. Ang mga pari daw, they missed the letter R. Kasi ang sinabi, celebrate, hindi daw celibate. Kaunting pan lang po sa wordings. Okay, let the one who is able to receive this. So hindi para sa lahat yan. Pero that is on being not sexually active. Sa mga sexually active, hindi pwede outside ng marriage ang pagiging sexual active. Kaya, kung titingnan natin maigi, ang text is plain and simple. Pero bakit nagiging problema? Kasi ang ginagawang issue ngayon is this. Hindi na yung divorce. Tanggap na may divorce sa Biblia. Ang pinag-uusapan ngayon ay, pwede ba na mag-asawa ulit ang isang divorcee? Yan ang question. At dyan talaga may pagtatalo-talo. Pinapayagan ba ng Biblia, pinapayagan ba ng Diyos ayon sa nasusulat sa Biblia na ang isang divorcee, ang isang hiwalay ay makapag-aasawa ulit? Yan ang pervading question na kinakaharap natin ngayon at kakaharapin pa ng susunod na henerasyon. Sa parte ko, madali lang ito sanang sagutin kung alam natin ang kondisyon ng mga puso ng mga tao. Pero kagaya din ng panahon ni Moses na ang mga tao talaga matitigas ang mga puso, then ang bawat isa ay magsasabing, allowed ako mag-asawa ayon sa Matthew chapter 19 verse 9. Allowed ako mag-asawa ayon sa provision ng 19 verse 9. And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery. Ang exception niya ay marital infidelity. Ang exception niya ay sexual immorality or any sexual activity outside of marriage that is considered adultery, at ito ay para sa lalaki at sa babae. No other questions. As simple as that. Isa lang exemption. Ang mahirap, lahat-lahat exempted. Bakit? Gusto ng puso eh. Again, it is the condition of the heart. For man and woman? Opo. Brother Ron, Pastor, hindi ba yung bill of divorce, ibinibigay lang ng lalaki sa kanyang asawa? Oo nga, ano? Mali ba ako dito? Tingnan natin. Focus tayo, the same na sitwasyon, yung tawag natin na from different angle naman. Kaya nga, ang tawag natin sa Gospels ay soon with optic. Synoptic Gospels. Different angle naman. Ayon kay Marcos, sa kabanatang 10, talatang 11 ng kanyang aklat. And he said to them, kasi lumapit talaga sila, na, Lord, bakit naman ganun sinabi mo? Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. Teka. Hindi ba't marital infidelity at saka adultery
ang pinag-uusapan, bakit ngayon kung ang isang wife ay i-divorce for any other reason at hindi yung exemption, sino mang magpapakasal o sino mang mag-aasawa sa wife na divorcee commits adultery against her. Sa kadahilanan na hindi yon accepted na divorce. Teka, mahirap. Ang daming nagkakasalan na ngayon ng adultery sa mga Hudyo o sa mga Kristiyano kasi for any other reason nagkaroon ng divorce. Verse 12. And if she, akala ko hilang ang pwede, no? Akala ko yung makakapagbigay lang ng certificate of bill of divorce ay given by man. Pero ito, she divorces her husband and marries another, she commits adultery. Again, ang babae pa rin nagko-commit ng adultery. That's a big if, no? If she divorces her husband, marries another, for whatever reason din yon, hindi doon sa basis na marital infidelity. Ang gusto ko lang ipakita muna para mapag-usapan natin maigi is that even the woman who was given this, bagamat it's a big if, nasa verse 12, if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. Kung hindi rin lang ang basis is marital infidelity or sexual activity outside marriage, then tantamount sa adultery yun, kung sino man ang makakasama niya. Kasi nga, hindi tama yung exemption na ipinagkaloob ni Jesus para mag-divorce. So, given that, ito ngayon ang problema natin na kakaharapin dito. Hindi yung divorce per se ang issue. Ang issue is who is allowed to remarry. Sinasabi ng ilan na after the divorce, anyone can marry. Tama. Maging sexually active. Kaysa maging sexually active and walang promiscuity and mangyari ulit, ano? So, anong pwedeng gawin? Allowed daw ang innocent party to remarry. Pero paano mo i-distinguish? At paano mo i-decide ngayon? So, bago ka magkasal ng isang divorcee, ang una mong tatanungin is, magkakaroon ka muna ng private investigation. Nasasabihin, teka muna, bakit ka ba nahiwalay sa una mong asawa? Sinong tatanggap na siya ay guilty? Ngayong panahon na to, everyone wants to play the innocent. Kasi po, niloko ako. Kasi po, si ganito. Kasi po, yung partner ko, nagkasala ng marital infidelity. Teka, pagka tinanong mo naman yung isa, kasi po, and a lot of things kasi. Because everyone wants to play the victim. Walang tatanggap talaga na guilty po ako doon. Ano pong gagawin ko? Hindi ka na pwede mag-asawa. So, sexually active po ako. So, anong gagawin ko? Ayon sa batas, ayon sa Biblia, ayon sa versikulong to, deal with it. Ang nakakatuwa pa is this. Marami sa mga nagpapanggap na Kristiyano, hindi naman, masakit niya naman yung nagpapanggap, Pastor. Brad Ron, huwag mo nung sabing nagpapanggap. O sige, marami sa mga nag-claim na mga Kristiyano sila. Ayaw tanggapin na matitigas talaga ang puso nila. O ilan sa mga andi dyan na alam natin. Nag-commit muna ng abortion, pero ayaw aminin. Or nagkaroon muna ng
things this and that. Pero ayaw pa rin umamin. Nagkaroon ng marital infidelity. Pero ayaw aminin. Ang iba, diretsahan natin sasabihin, sana sa mga magkakaibigan, ano? Hindi sana eh. Kaya mas maiging kausap yung hindi mo ka pananampalataya. Pagka nakilala niyang pastor ka, you don't lie to your pastor. Pero, among the members of the church, they can lie on end. Ministro mo ako, kaibigan mo ako, hindi mo maamin kahit na mga anak ang nagsasabing kasama po ni daddy. And they play the innocent and they play the victim. Kasi wala. So, it's marital infidelity. May asawa yung tao, pinatulan din. It's marital infidelity. It is the condition of the heart. May iba nga, ang yayabang pa, kahit obvious nakikita natin at sasabihin, wala, malinis konsensya ko. They've been playing the victim mentality. And yun ang di talaga natin may aalis. Self-entitlement. Sila lang ba may karapatang lumigaya? O sila lang ba ang may karapatang this and that? So yun really, ang problema really is not sino ang guilty, sino ang innocent. Problema really is condition ng puso. And who am I to judge the condition ng puso? The heart is deceitful above all things. Sabi nga ng kasulatan. And kahit na talaga anong sabihin pa ng Biblia, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. As easy as that. Maraming masasaktan sa mga katagang binitawan ng inyong lingkod. But that's the crux of the matter. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na lumalang at gumawa sa atin. Yun nga lang, sana we ask for mercy, hindi justice. We beg for mercy. At sana, questionin natin, is your heart right with God? Yun sana ang katanungan. Mga kapatid, sa susunod po na mga pagkakataon, talakayin naman natin itong mga bagay na to. And 1 Corinthians chapter 7 naman, next week. Anong mangyayari? Kasi ang iba, ginagamit ito na alibay, ginagamit ito na way out. Nagpapasalamat din ako na marami na nakakita sa 1 Corinthians chapter 7 na nung una hindi ito natatalakay. And nung panahon kong matagal ko rin sila sabi na mayroong basis pa sa chapter 7 ng Corinthians. And now, lumalabas na lantad na rin ang 1 Corinthians chapter 7. So we will be dealing with that next week, God willing. Again, ito po inyong kapatid, Jose Ronboy Perez Cariaga. Nagpapasalamat sa pagtangkilik. Hihintayin ko po ang mga comments ninyo. Sasagutin ko po ang mga yan sa takdang panahon at oras. Happy Preacher's Month.